May isang bagay kang gustong baguhin sa buhay mo. Alam mo kung ano yon? Pwedeng disiplina, pwedeng katawan mo, pwedeng pera, o sarili mong mindset. At ilang beses mo na itong sinubukan simulan. Pero ang problema, hindi ka nagtatagal. Sa una, ganado ka, motivated ka, parang kaya mong baguhin lahat. Pero habang tumatagal, nawawala, napapagod ka, nawawalan ka ng gana. At bumabalik ka ulit sa dati mong ginagawa. At dahan-dahan, nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Bakit ganito ako? Bakit hindi ako makatagal? May mali ba sa akin? Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Ang problema, hindi ikaw. Ang problema, wala kang consistency. Dahil ang totoo, hindi nababago ang buhay sa isang araw ng sipag. Nababago ito sa maliit na aksyon na ginagawa mo araw-araw. Kahit walang nakakakita, kahit wala kang gana, kahit parang walang nangyayari, ito ang consistency. Hindi ito exciting, hindi ito madali. Pero ito ang dahilan kung bakit may mga taong tahimik lang, pero tuloy-tuloy ang pag-angat sa buhay. Sa stoic na pananaw, ang tunay na lakas ay ang kakayahang kontrolin ng sarili mo, hindi ang sitwasyon. Sa pananampalataya, malinaw ang prinsipyo. Ang pinakamahal na gawa sa Diyos ay yung maliit. Pero tuloy-tuloy, ibig sabihin, di mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging tapat sa maliit na bagay araw-araw. Kaya ngayon, maging totoo ka sa sarili mo. Ikaw ba yung taong laging nagsisimula pero hindi natatapos? O ikaw yung handang maging tahimik pero consistent? Dahil sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang consistency. Tutulungan kitang maintindihan kung bakit ka nahihirapan at kung paano mo ito mababago step by step. Kaya manatili ka hanggang dulo. Dahil kung maiintindihan mo ito, hindi lang habits mo ang magbabago, pati kung sino ka bilang tao. Ngayon, pag-usapan natin ang totoong problema. Hindi kakulangan sa pangarap, hindi kakulangan sa plano, at lalong hindi kakulangan sa talino. Ang problema, inconsistency. Dahil aminin natin, marami kang alam na dapat gawin. Alam mong kailangan mong gumising ng maaga. Alam mong kailangan mong bawasan ang phone. Alam mong kailangan mong mag-focus, mag-discipline, mag-improve. Pero ang tanong, ginagawa mo ba ito araw-araw o ginagawa mo lang kapag may gana ka? Kasi dito nagkakatalo ang karamihan ng tao, hindi sa kung sino ang mas magaling, kundi sa kung sino ang mas consistent. May mga tao na hindi naman sobrang talented, pero dahil araw-araw silang gumagawa, unti-unti silang umaangat. At may mga tao naman na magaling, pero dahil hindi nila kayang panindigan sarili nila araw-araw, nananatili silang stuck. At dahan-dahan, hindi nila napapansin, sila mismo ang humihila pababa sa sarili nila. Isipin mo ito, ilang beses ka nang nagsimula, ilang beses ka nang nangako sa sarili mo. Simula bukas, magiging disciplined na ako. Simula ngayon, magbabago na ako. Pero ilang beses mo rin itong binitawan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo pa natututunan kung paano maging consistent. Ito ang masakit na katotohanan. Kapag hindi ka consistent, kahit gaano kaganda ang plano mo, wala itong mangyayari. Sa stoic na pananaw, hindi mahalaga kung ano ang iniisip mo. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo, paulit-ulit. Dahil doon hinuhubog ang pagkatao mo. At sa pananampalataya, malinaw ang paalala, mas mahalaga ang maliit na gawa na tuloy-tuloy kaysa sa malaking gawa na sandali lang. Ibig sabihin, di problema kung maliit lang ang ginagawa mo ngayon. Ang problema kung hindi mo ito kayang ulitin bukas. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang isang bagay na alam mong dapat mong ginagawa pero hindi mo mapanindigan? Dahil doon nagsisimula ang inconsistency mo at hanggat hindi mo ito hinaharap, uulit lang ito. Parehong cycle, parehong resulta. Pero sa susunod na part, may intindihan mo kung bakit ka paulit-ulit na nahuhulog sa cycle na ito at kung paano mo ito sisirain. Ano ba talaga ang kapalit ng inconsistency? Hindi lang ito tungkol sa hindi mo pag-abot ng goals. Mas malalim pa doon. Unti-unti, nawawala ang tiwala mo sa sarili mo. Sa bawat beses na nagsasabi ka ng, gagawin ko to, pero hindi mo tinutupad, parang may maliit na boses sa loob mo na nagsasabing, hindi ka naman talaga seryoso. At habang tumatagal, lumalakas ang boses na iyon. Hanggang sa dumating ka sa punto na kahit gusto mong magbago, may bahagi ng sarili mo ang hindi na naniniwala at iyon ang pinakadelikado.
Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil nawalan ka ng paniniwala sa sarili mong salita. Isipin mo ito, kung may ibang tao na paulit-ulit kang pinapangakuan pero hindi naman tinutupad, magtitiwala ka pa ba sa kanya? Hindi, di ba? Ganon din ang sarili mo. Kapag hindi mo kayang panindigan ang sarili mong salita, unti-unti kang nawawalan ng respeto sa sarili mo. At kapag nawala ang respeto mo sa sarili mo, susunod na mawawala ang disiplina mo. At kapag wala kang disiplina, kahit anong pangarap mo, mananatiling pangarap lang. Ito ang tunay na cause ng inconsistency. Hindi lang nasasayang ang oras mo, nasasayang ang potensyal mo. Sa stoic na pananaw, ang tao ay hindi nasisira sa isang malaking pagkakamali, kundi sa maliliit na pagkakamali, paulit-ulit niyang pinipili. Ang bawat gawa kahit gaano kaliit ay may bigat. At sang paulit-ulit na kapabayaan ay unti-unting bumubuo ng pagkatao na malayo sa tama. Ibig sabihin, hindi ito simpleng, okay lang bukas na lang ulit, dahil ang bawat bukas na lang ay nagiging pattern. At ang pattern na yon ang bumubuo ng buhay mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, magkano na ang nawala sa'yo dahil sa inconsistency? Oras, opportunities, respect sa sarili, at higit sa lahat, ilang beses mo nang pinatunayan sa sarili mo na hindi mo kayang panindigan ang sinasabi mo? Masakit isipin, pero kailangan mong makita ito ng malinaw. Dahil hanggat hindi mo nakikita ang tunay na halaga ng inconsistency, hindi mo ito seryosong babaguhin. Pero huwag kang mag-alala, dahil sa susunod na part, hindi na tayo magfo-focus sa problema, kundi sa kapangyarihan ng simpleng bagay na kayang magbago ng lahat. Ito ang kailangan mong maintindihan. Kung ang inconsistency ang sumisira sa'yo, may isang simpleng bagay na kayang mag-ayos nito. Hindi ito komplikado, hindi ito mahirap intindihin, pero madalas hindi ito ginagawa. Araw-araw na aksyon, hindi malaking aksyon, hindi perfect na aksyon, kundi maliit pero tuloy-tuloy. Kasi ang totoo, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang araw. Kailangan mo lang gumawa ng tama. Kahit maliit, araw-araw, isipin mo ito. Kung gagawa ka ng isang maliit na bagay ngayon at uulitin mo ito bukas, at sa susunod na araw, sa una parang walang malaking pagbabago, walang dramatic na resulta. Pero habang tumatagal, may nabubuo. Unti-unting nagbabago ang sistema mo, unti-unting nagiging natural ang ginagawa mo. Hanggang sa isang araw, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Ginagawa mo na lang dahil naging parte na ito ng pagkatao mo. Ganito gumagana ang tunay na pagbabago. Hindi sa biglaan, kundi sa tahimik na repetition. Sa stoic na pananaw, hindi ka nagiging disiplinado. Sa isang desisyon, nagiging disiplinado ka sa paulit-ulit na pagpili ng tama. Ang maliit na gawa na tuloy-tuloy ay mas mahalaga kaysa malaking gawa na hindi mo mapanindigan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging perpekto ngayon. Hindi mo kailangan gawin lahat agad. Ang kailangan mo lang, huwag mong putulin ang chain. Kahit pagod ka, gawin mo kahit konti. Kahit wala kang gana, gawin mo pa rin kahit maliit. Dahil ang mahalaga, hindi kung gaano kalaki ang nagawa mo ngayon, kundi kung nagpakita ka pa rin kahit mahirap. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang isang maliit na bagay na kaya mong gawin? Araw-araw. Ang hindi mo tinatakasan, hindi bukas, hindi next week. Simulan mo ngayon, dahil ang araw na ito, ang unang patak ng pagbabago. Ngayon, tutulungan kitang makita kung ano ang pumipigil sa'yo para magawa mo ito araw-araw. Ngayon, ito ang isang bagay na madalas hindi napapansin. Akala mo ang problema mo ay kakulangan sa disiplina. Pero ang totoo, may mga bagay na tahimik na humaharang sa'yo. Consistency blocks. At hanggat hindi mo ito nakikita, paulit-ulit ka lang babalik sa dati. Simulan natin sa pinakakaraniwan. Una, distraction. Sabihin mo sa sarili mo, magfo-focus na ako. Pero ilang minuto lang, hawak mo na ulit ang phone mo. Scroll, video, message, hanggang sa mawala na yung oras mo. Hindi mo namamalayan. Hindi ka naman talaga pagod. Na-distract ka lang. Pangalawa, all or nothing mindset. Ito yung iniisip mo na, kung hindi ko magagawa ng buo, wag na lang. Kaya kapag hindi mo nagawa ng perfect, titigil ka na. Isang araw na hindi nasunod. Ginagawa mong dahilan para sumuko. Pero ang totoo, hindi consistency ang hinahanap mo,
Perfection ang hinahanap mo at doon ka natatalo. Pangatlo, emotions. Kapag may gana ka, ginagawa mo. Kapag wala, hindi. Kapag motivated ka, tuloy-tuloy ka. Kapag hindi, nawawala ka. Pero pakinggan mo ito. Kung ang consistency mo ay nakabase sa emotions, hindi ka talaga magiging consistent. Dahil ang emotions, pabago-bago. Pangapat, kakulangan sa malinaw na sistema. Gusto mong magbago, pero wala kang konkretong plano. Hindi mo alam kung kailan gagawin. Hindi mo alam kung paano sisimulan. Kaya ang ending, umaasa ka lang sa feeling. At kadalasan wala namang dumarating. At panghuli, self-doubt. Yung maliit na boses sa loob mo na nagsasabing, hindi mo kaya. Di ka magtatagal. Paulit-ulit mo na tong sinubukan. At dahil doon, bago ka pa magsimula, parang talo ka na agad. Pero ito ang kailangan mong maintindihan. Hindi ka tinatamad. Hindi ka mahina. May mga bagay lang na hindi mo pa inaayos na patuloy na humaharang sa consistency mo. Sa stoic na pananaw, hindi mo makokontrol ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon. At sa pananampalataya, malinaw, tao ay may responsibilidad na magsikap at linisin ang sarili mula sa mga bagay na humihila sa kanya palayo sa tama. Ibig sabihin, kailangan mong maging aware. Kailangan mong makita kung ano ang totoong pumipigil sa'yo. Kaya ngayon, huminto ka sandali at maging totoo ka sa sarili mo. Alin dito ang pinakamalakas na humaharang sa'yo? Distraction, perfectionism, emotions, walang sistema, o self-doubt? Dahil kapag nakita mo na ito ng malinaw, doon pa lang magsisimula ang tunay na pagbabago. At sa susunod na part, ituturo ko sa iyo kung paano mo ito lalagpasan gamit ang simpleng paraan na kayang mong gawin araw-araw. Ito na ang pinakasimple pero pinaka-powerful na paraan para maging consistent. Hindi mo kailangan ng malaking pagbabago. Kailangan mo lang ng maliit na habit na kaya mong ulitin araw-araw. Micro-habits. Ang tipong hindi nakakatakot simulan, hindi mabigat sa isip, at hindi mo kayang idahilan na mamaya na lang. Kasi ang totoo, hindi ka nahihirapan magsimula dahil tamad ka, nahihirapan ka. Dahil masyadong malaki ang gusto mong gawin. Gusto mong biglang magbago, biglang maging disiplinado, biglang ayusin lahat, pero hindi ganyan gumagana ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa maliit. Isipin mo ito, kung gusto mong magbasa, huwag mong pilitin ang sarili mo ng 1 oras agad. Simulan mo sa 1 pahina. Kung gusto mong mag-workout, huwag mong pilitin ang sarili mo ng 1 oras. Simulan mo sa 5 minuto. Kung gusto mong mag-focus, huwag mong sabihin na buong araw akong productive. Simulan mo sa 10 minuto na walang distraction. Mukhang maliit, di ba? Pero ito ang sikreto. Ang mahalaga hindi kung gaano kalaki, kundi kung gaano kadalas. Dahil kapag inuulit mo ang maliit na aksyon araw-araw, may nabubuo sa loob mo. Hindi lang habit, kundi identity. Unti-unti mong pinapatunayan sa sarili mo. Ginagawa ko ang sinasabi ko at doon nagsisimula ang tunay na confidence. Hindi sa salita, kundi sa paulit-ulit na aksyon. Sa stoic na pananaw, ang disiplina ay hindi bigla ang lakas. Ito ay bunga ng araw-araw na pagsasanay sa sarili. Ang maliit na gawa na tuloy-tuloy ay mas mahalaga kaysa malaking gawa na hindi mo napapanindigan. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Kailangan mo lang magsimula sa maliit at huwag huminto. Kaya ito ang gawin mo ngayon. Pumili ka ng 1 habit, 1 bagay lang, at gawing sobrang liit na hindi mo kayang tanggihan. Hindi magwa-workout ako, kundi gagawa ako ng 5 push-ups. Hindi mag-aaral ako, kundi magbabasa ako ng 1 page. At ang goal mo, hindi maging perfect. Ang goal mo, huwag maputol ang chain. Kahit gaano kaliit, gawin mo pa rin. Kahit pagod ka, gawin mo pa rin. Dahil sa bawat araw na hindi mo ito pinuputol, lumalakas ka, tahimik, dahan-dahan, pero sigurado. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo isa-set ang environment mo para hindi ka na laging lumalaban sa sarili mo. Ito ang isang katotohanan na madalas hindi napapansin. Hindi lang sarili mo ang kalaban mo. Minsan, ang environment mo ang humihila sa iyo pababa. Kahit gaano ka ka-motivated, kahit gaano ka ka-determined, kung ang paligid mo ay puno ng distractions, mahihirapan ka talagang maging consistent. Isipin mo ito. Gusto mong mag-focus,
pero nasa harap mo ang phone mo. Isang notification lang, isang scroll lang. Hanggang sa hindi mo namalayan, lumipas na ang isang oras. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil madaling matalo ang sarili mo. Kapag mali ang setup mo, ganito rin sa mga tao sa paligid mo. Kung ang kasama mo ay walang direksyon, walang disiplina, laging nagpapabaya, unti-unti mahihila ka rin. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil yun ang lagi mong nakikita sa stoic na pananaw. Kahit hindi mo kontrolado ang mundo, may kontrol ka kung saan ka lalagay. Ang tao ay naapektuhan ng kanyang kasama, kaya kung gusto mong maging mas mabuti, kailangan mong pumili ng mas maayos na environment. Hindi mo kailangang labanan ang sarili mo araw-araw. Ayusin mo ang paligid mo para tulungan ka. Halimbawa, kung gusto mong mag-focus, ilayo mo ang phone mo habang nagtatrabaho. Kung gusto mong magbasa, ilagay mo ang libro sa lugar na lagi mong nakikita. Kung gusto mong mag-discipline, lumayo ka sa mga bagay na nagpapahina sa iyo. Simple lang, pero malaki ang epekto. At ito pa, accountability. Madali maging consistent kapag may nakakakita o may inaasahan sa iyo, hindi para i-pressure ka, kundi para ipaalala sa iyo kung sino ka dapat. Pwedeng kaibigan, pwedeng maliit na grupo, o kahit sarili mong tracking system. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa sa laban mo. Kasi kapag ikaw lang, madali kang mag-excuse. Pero kapag may accountability, napipilitan kang panindigan ng sarili mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ang paligid mo ba ay tumutulong sa iyo o humihila sa iyo pababa? At kung hindi ito tumutulong, handa ka bang baguhin ito? Dahil minsan, hindi mo kailangan ng mas matinding disiplina. Kailangan mo lang ng mas maayos na environment. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang consistency mo, ang emotions mo. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang consistency mo. Umaasa ka sa feelings mo. Kapag may gana ka, ginagawa mo. Kapag motivated ka, tuloy-tuloy ka. Pero kapag wala na yung pakiramdam na iyon, bigla ka ring nawawala. At dito ka natatalo. Kasi ang totoo, hindi laging nandyan ang gana. May mga araw na pagod ka. May mga araw na tamad ka. May mga araw na wala kang maramdaman. At kung doon ka lang kikilos, hindi ka talaga magiging consistent. Isipin mo ito, may dalawang tao. Yung una, gumagawa lang kapag gusto niya. Yung pangalawa, gumagawa kahit ayaw niya, basta alam niyang tama. Sa una, parang mas masaya yung ginagawa ng una. Pero sa paglipas ng panahon, sino ang may resulta? Yung taong hindi umaasa sa emotions, kundi sa disiplina. Sa stoic na pananaw, hindi mo kontrolado ang nararamdaman mo. Pero kontrolado mo kung paano ka kikilos. At doon nasusukat ang tunay na lakas ng tao. Ang tunay na pagsunod ay hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. Hindi mo kailangan hintayin na maramdaman mo muna bago ka kumilos. Kumilos ka kahit wala kang gana, dahil minsan ang aksyon ang nauuna bago dumating ang motivation. Kaya kapag sinabi ng isip mo, pagod ako, mamaya na lang, subukan mong gawin kahit maliit, kahit 5 minuto, kahit isang hakbang lang. Hindi para maging perfect, hindi para ipakita sa sarili mo na kaya mong kumilos kahit mahirap. Dahil doon nagsisimula ang disiplina, hindi sa mga araw na ganado ka, kundi sa mga araw na ayaw mo pero ginagawa mo pa rin. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ikaw ba ay kontrolado ng emotions mo o ikaw ang kumokontrol sa actions mo? Dahil kung gusto mong maging consistent, kailangan mong tanggapin ang isang katotohanan, hindi mo kailangang maramdaman para gawin. Kailangan mo lang gawin kahit wala kang maramdaman. At sa bahaging ito, tutulungan naman kitang siguraduhin na hindi mo lang ito nasisimulan, kundi nasusubaybayan mo ang progress mo araw-araw. Ngayon, nandito na tayo sa isa sa pinakamalakas na tools para maging consistent. Hindi ito magic. Hindi ito bagong discovery. Simple lang. Pero sobrang epektibo. Tracking at reflection. Marami ang nagsisimula pero hindi nila sinusubaybayan. Ginagawa nila. Kaya madali silang mawalan ng focus at mabilis makalimot kung ano ang napagtagumpayan nila. Isipin mo ito. Kung hindi mo nakikita ang progreso mo, parang laging wala kang ginagawa. Parang walang nangyayari at doon ka nawawalan ng gana. Pero kapag sinusubaybayan mo, kahit maliit na hakbang lang, makikita mo ang pattern. Makikita mo ang growth.
Makikita mo kung saan ka nagkakamali at saan ka dapat mag-improve. Reflection naman ang susunod na hakbang. Hindi lang basta tinitingnan kung ano ang nagawa mo, kundi iniisip mo, bakit nagawa ko ito? Bakit hindi ko nagawa iyon? Paano ko mapapabuti bukas? Sa Stoic na pananaw, ito ay tinatawag na self-examination. Ang tunay na progreso ay hindi lang sa aksyon, kundi sa pag-intindi kung bakit ka kumikilos sa paraan mo. Ang bawat araw ay pagkakataon para suriin ang sarili. Ang reflection ay daan para maging accountable sa sarili at sa Panginoon. Kaya ito ang simpleng system. Number 1. Isulat ang kahit isang bagay na ginawa mo araw-araw. Number 2. Tignan kung consistent ka ba. Number 3. Reflect sa dulo ng araw o linggo. Ano ang nagawa ko ng maayos? Ano ang hindi ko nagawa? Ano ang maaari kong baguhin bukas? Maliit na hakbang, pero kapag ginawa araw-araw, magbubuo ng malakas na momentum. At tandaan, ang goal ay hindi perfection. Ang goal ay pag-unlad, kahit maliit araw-araw. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, nagre-reflect ka ba sa ginagawa mo? O paulit-ulit ka lang sa cycle nang hindi tinitingnan ang progreso? Tutulungan natin itong lahat na magka-integrate. Yung lahat ng principles mula sa micro-habits, environment, discipline, emotions at ang tracking magkakasama sa isang sistemang magpapalakas sa consistency mo ng tuloy-tuloy. Ngayon, nandito na tayo sa dulo at sana ramdam mo na ang bigat at ganda ng